Hearing para sa OBP budget kanselado na dahil dito. Congressman Kung Hun, dati palang sinuportahan ni PRRD. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito ang lupit ng pag-uusapan natin ngayon. Talagang dito talaga natin makikita kung sino talaga yung mga kakampi at kaaway ng mga Duterte. Oo, pero nung nakaraan po ay ito po ay kinasuhan. Or biglang may lumitaw po na kaso mapatungkol dito sa isang congressman na nagtanggol or isa sa mga nagtatanggol sa sa mga Duterte. Oo, ating ngayong mga pag-uusapan natin at eto bigla ang kanselado ng Quadcom hearing sa darating na November 21 ay kinansela. At eto may matinding revelasyon. Si Attorney Sal Panelo, naku po. At dito pala may nakita akong picture na kung saan ay dati pa lang itong si Kung Hun. Tunog kang kung kasi. Ang hirap banggitin na apelyido. Si Congressman Kung Hun ay dati pa lang tinulungan ni PRRD para lang manalo. Naku po, naglabasan na ngayon mga baho nito. So syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Kakauwi ko lang from SMNI. O nga pala, subscribe nyo SMNI DCAR 1026 News. At syempre sa Facebook marami dyan. At syempre ang buong Banateros Brothers, pakisuportahan Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli, and Master Judea. At ayun, congrats nga pala sa aking kuya na si Boss Dada, may Hollywood Award. Alam niyo si Boss Dada, kahit ganyan niya na parang kung ano niya, parang siga, parang alam mo yun, pero napakabait yung tao niya. At lahat nga naman pinaglumaan na sapatos niyan sa akin tinatapon. Ganun yun, no? Ganyan kabait yan si Boss Dada. Pero yun, nakaka-proud lang kasi isa sa Banateros Brothers tsaka dalawa sila ni Coach Oli na may award ngayon. So mapunta tayo dito sa picture na to. Yan grabe nakita nyo ba yan? Hindi naman ito ay hindi to edited, no? Yan ay grabe. Pagkatapos supportan. Kaya pala totoo yung sinasabi ni BP Sara yung tungkol sa mangga. Ang dami talagang mangga sa politiko, no? Gamitan lang talaga dyan Yan sinasabi ko. Tama nga yun talaga yung mga sinasabi ni PRRD. Kapag pumasok ka sa politiko, hindi mo talaga masusure kung sino kaampi mo dyan. Dahil yung mga yan, pagtapos kang pakinabangan, at kapag may pakinabang ka pa, okay ka sa kanila. Pero pag wala ka ng pakinabang sa kanila, kanselado ka na. At ito ay post. Yan po, may kita natin. Ito ay post ni Kung Hun. Ako, J pa. Pabinyag ka nga ulit, Congressman. Kitang kapangalan. Ito maraming salamat po, President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, sa pagtitiwala at suporta ninyo sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Kulang nga tayo nilagay niya rito, no? Hindi ko kayo bibiguin, pero kakalabanin ko po kayo. Ganun, no? Dapat ganun Hindi ko po kayo bibiguin, pero kakalabanin ko po kayo. At kakalabanin ko po yung anak nyo. Yan post niya yan. Lakihan natin. Baka sabihin niyo nagpe-fake news tayo Laki-laki niya, no? Tingnan niyo Kung Hun, March 9, 2022. Grabe, dahil talagang nakinabang sa no? Ang daming nakinabang sa mga Duterte na isa na sa mga kumakalaban ngayon. Ganyan kalupit. So siyempre, tingnan natin ang komento ng mga madlang people dito. Sabi dito ni Marco, Sabi ni Marco, ngayon, binigo niya. Binigong binigo.
Sabi naman ni Marian, user. Sabi user. Or manggagamit. Ito pa, sabi ni Sir Cap, may bago ba karamihan ng sa mga politiko kung sino ang nakaupo doon sila pupunta? Dahil 2022 yan at panahon ni PRRD, nandun lahat ng mga politiko, hindi lamang siya dominante ng kaalyado ni PRRD si Alisan at pumunta sa kampo ni BBM, may nabago ba? Nakinabang naman pala BF mo, Aiko Melendez. Nga pala, no, jowa, minention pa si Aiko no? Jowa nga pala ni yung artista na si Aiko Pangilinan. Aiko Melendez pala. Yan yung mga traidor. Balik harap lang ang pakinabang para sa sarili. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, yung mga politiko, wag nga tayo basta-basta magtiwala sa mga yan. Dahil nga, pag natapos na yung pangangailangan nila o yung kailangan nila, katulad yan, kaya tinan mo, ang daming tinulungan, ang daming naipanalo ni PRRD ng mga politiko. Pero ngayon, kinakalaban na sila. Buti sana kung karapat dapat bang kalabanin or karapat dapat bang questionin ng mga nagawa ni PRRD, hindi naman. Katulad lang, hindi rin nalalayo sa isyung to si Pastor Apollo Siquibuloy. Maraming mga kandidato dyan na pinakinabangan ng KOJC pero tingnan mo, winalangya pa rin sila. Iilang politiko lang ang dumamay at tumulong or nagbahagi ng pagmamahal doon sa ginawang kabalusobasan ng mga kapulisan or ginawang kabalusobasan ni Benjamin si Abalos. 'Di ba? Iilan lang, mabibilang mo lang sa kamay. Pero halos lahat ng mga politiko na nakaupo diyan ngayon, lalo na sa Senate, yan sa matataas na posisyon sa gobyerno, tinulungan din yan ni Pastor. At ganun din si PRRD, pero kinakalaban na nila ngayon. Wala, ganun talaga buhay ng politiko. Hindi na rin bago kasi sa atin yan Hindi na bago sa atin yung mga ganyang gawain kasi dati pa naman talagang gawain na nila yan. So doon pa lang, 'di ba? Dapat hindi mo na pagkatiwalaan kasi pag may pakinabang, doon sila, pero pag walang pakinabang, wala na. Samantalang mapunta ho tayo dito sa Richard Gomez, no? Heto nakakabilib, Kong Richard Gomez na booking ang data report ni Fernandez. Pinahinto ang hearing. Naku po. Malupit to So panoorin natin to nung nakaraan pala may kwento ko lang sa inyo. Isa si Richard Gomez na nagsalita na walang naging problema nung panahon ni PRRD. Naging tahimik at naging nabawasan ang krimen sa lugar na pinamumunuan nito ni Congressman Richard Gomez. At ayun nga, kinabukasan or ilang araw, biglang may sumulpot pong kaso dito kay Richard Gomez, biglang kaso agad. Alam nyo, gawain na yan ganyan yung strategy ng administrasyon para kampihan sila. Katulad nga yan, yung iba dyan, alam ko naman yung halos lahat naman ng mga kongresista dyan, lahat naman ng bumabati ko sa mga Duterte, talagang idol na idol at gusto rin nila mga Duterte. Kaso ngayon nga, may tinatawag na parang binablockmail sila. Lalo na yan, pag alam nilang may kaso sila na matagal nang hindi na pag-uusapan, doon sila takot na takot. Kaya yung ibang mga congressman dyan or senator na against sa Duterte, ganyan ang gawain. Depende na lang, Trillanes, De Lima, Ontiveros, noon pa man ganyan na talaga yan. Wala nang pinagbago noon pa man, anti-Duterte na yan. Nga lang, di ba, masakit doon, mga tinulungan, lalo na si Risa Ontiveros. Tinulungan ni BP Sara yan ng mga Duterte para manalo. So ito po, panoorin po natin. SS pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pangbabatikos ang gawin sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso
at ng kasalukuyang administrasyon ngayon. At kahit anong pilit niyong itago ang katotohanan ay tila walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang pananahimik, tila nagkalabasan na rin ang buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Actor, politician, dating mayor ng Ormoc at ngayon representative na si Richard Gomez, tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Actor, politician, dating mayor ng Ormoc at ngayon representative na si Richard Gomez matapang na humarap muli sa ikinasang Committee on Public Order and Safety hearing na isinagawa ng Kongreso at tila nabuking ang data report ni Representative Fernandez na di umano'y hindi pa validated at kumpirmado. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? At Ano siya dito? Delikado sila dito. Pero yun nga, ngayon hindi pa yan mananagot yung mga yan. Kasi nga nasa kapangyarihan pa. Pero pag dumating yung araw na tapos na yung sinasandalan nila, yari sila dyan. alamin. Pero bago John Bell, ang drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga mambabatas ng House Quad Committee, tila nasampal ng katotohanan at tila tinamaan kay Richard Gomez. Matapang nananindigan ang veteran Filipino actor turned to politician at ngayon representative na si Richard Gomez at tila tahasang binasag ang katotohanan na lehitimo o totoo ang kampanyang kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanilang lugar mismo sa Leyte ang siyang representative. It is really question asked also by civilians. Kung 6,000 plus yung incident, there should be 6,000 firearms. Kasi ang rason of Forward natin mismong pahayag ni Gomez. Noong 2004, yung pong policy studies, research and statistics division ng dangerous drugs, nag-conduct sila noong 2004 the use ng wala na po tayong tires. So, yan yung po ating pag-uusapan sa susunod na hearing. Huwag na po natin pag-usapan ngayon because wala na po tayong oras. Pinaalis na po tayo dito. But because wala na po tayong time, we will be accommodating lang Congressman Richard Gomez and kung sino pa po iba, then we will be suspending this hearing. Congressman Richard Gomez, please. Thank you, Mr. Chair. Actually, ngayon ko lang nakita itong data na ito. But initial, ang aking impression dito, Mr. Chair, there is a big possibility that during the time of 2008 and between 2008 and 2015, baka hindi intensified ang raid sa case ng mga drugs. Because in 2016, when the President Duterte sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. So yung na-intensify yung laban sa drugs, kaya maraming nare-report ng mga cases, kaya tumaas ito. And that's the reason, if I remember right, Mr. Chair, I don't know if that was during the inaugural sona ni President Duterte or one of his press conferences. Sinabi niya na the reason na gusto niyang gawin tong fight against drugs is because the Philippines is already becoming a narco state. Tumilingo-lingo na si Abante. Hindi na mapakali si Abante. Or parang sinabi niya, we are already in a state of narcotics. Parang it's something to that effect. That is why na-intensify yung fight against drugs. And that is isusupport na ako yung sinabi ni General Fajardo na during the time na COP siya, hindi ko alam kung LC tayo nun chairman, talagang yung mga police inutusan talaga na mag-intensify sa laban sa drugs. And siguro that's the reason kung bakit mataas yung reporting ng year 2016 na umabot siya ng 4 million. Yes. Yun ang ating pong pag-uusapan sa next hearing, no? Yung sudden jump from 1.8 to 4 million. And at the same time, ano yung policy that was implemented from 2004
to 2008 until 2015. Kasi mababa po siya eh. 6.7 tapos naging 1.7 tapos naging 1.8 lang yung mga drug users. And then suddenly nag-jump. So yun po tayo sa next hearing. Hindi naman kasi tinarabaho yun eh. Ba't ka pa nagtaka? Kasi ganito yun eh. Ang inaano kasi ni Fernandez, nung panahon ng ibang mga presidente, nasa 1.8 at mga 1.8, 1.5, 1.4 milyon ng mga user ng bawal na gamot, ganon. So, sinasabi ni Fernandez, bakit nung panahon ni Perry biglang lumaki? Biglang dumami. Kasi nga, yun yung pinaka-pinuntirya ni PRRD na mawala dito sa Pilipinas. Kasi nung panahon kasi, kahit naman yung ibang mga presidente, mga nauna, hindi naman ginawang priority yung war on drug na yan. Kundi si PRRD lang kasi kapag pinriority nila yan, marami talaga silang masasagasaan at dun sila natatakot. Kaya nga bilib nga ang taong bayan kay PRRD kasi wala nga siyang takot na sinagasaan niya yung mga yan. Kaya ngayon, nung pinriority niya na pagpukusan niya na tanggalin or puksain yung droga dito sa Pilipinas, kaya talagang dumami yung record niya kasi nga talagang nabunyag kahit nga yung mga politiko na mga drug lord nabunyag at nalaman na mga drug lord pala sila. Ganun ayun yung ibig sabihin kasi nung ibang mga presidente nga hindi nila pinariority. So ang ginagawa nila, kung ano lang yung mahuli ng mga pulis na involved sa droga, yun lang yung inire-record. Pero yung mga mayor, congressman, gobernador, at kung ano-ano pa yung mga posisyon sa gobyerno ng mga drug lord or nagbibenta ng droga, hindi sinasagupa or hindi binabangga ng administrasyon, ng mga naunang administrasyon. Kaya hindi ka dapat magtaka dyan, Fernandez, no ka ba? So, Quick. okay, Congressman Luis. May I just suggest that we invite the focal person of whoever conducted this survey? Yes, So, we will hear what parameters they considered in conducting and coming out with those figures. andito po siya sa PSRSD conducts nationwide household survey. We will be inviting this group. No, under din siya ng dangerous drugs yung survey na yun i-ano natin, i-confirm natin tong validate natin tong nakita natin report sa kanila. Nagiring na kayo tapos hindi mo kinonfirm? Ngayon pa lang i-confirm yan? Ano kaya yun? Ako, I was really also, shocked, no? Sabi ko, bakit? From 2004, 6.7 million drug users, biglang bumaba siya, naging 1.7. Mr. Chair, Yes, Congressman. drug users lang ba yan o drug pusher? Drug users. Ito maliwanag, Chairman Abante. The board has already conducted 2 nationwide surveys under the Public Act 9165 in 2004, which resulted with an estimated 6.7 million drug users, and in 2008, an estimated 1.7 million drug users, respectively, at the time those surveys were conducted. So, we need to invite them para malaman natin. Pero hindi pa kasama, Mr. Chair, yung drug pushers dyan. Drug users, nakalagay. Drug users lang. Yes. So, para ma-expound natin yung survey na ginawa nila, we'll be inviting them over and bring all those surveys they use para makita natin ano rin ang ginamit nilang parameters, why a sudden drop yung mga millions from 2004 to 2008 We need to find it out. Di ba yung Yes, Congressman Cito. Di ba pusher user din? Oo naman, kaya nga pusher Sino yung nagtanong na yun? Si Jacob. Sabi niya, di ba yung pusher user din? Gago! Hindi natin Ay, nako po. Pero bistado sila dito doon pa lang sa una, hindi niya pa pala bago. Ang hirap dito Kada hearing, basta kung ano lang yung mahawakan nila.
na pwedeng mapag-usapan sa hearing, gagawin na agad nila. Hindi mo na nila i-check kung legit ba o hindi. Samantalang mapunta naman tayo dito sa isang video na kung saan ay hindi manalo kay PRRD ang Quadcom hearing. So November 21 kanselado na. Panelo may revelasyon. So panoorin natin ito. Matapos mabigong maipakulong o maikontempt ang former president na si Rodrigo Duterte at pare-parehas lang silang mapahiya sa harap ng publiko. Quad Committee hearing sa November 21, kanselado na. Mukhang sumuko ng araw ang House of Representatives kay former President Rodrigo Duterte dahil kinumpirma na ng overall chairman ng Quad Committee na si Congressman Ace Barbers na hindi na matutuloy ang ikalawang Quad Committee hearing na dadaluhan sana ni former President Rodrigo Duterte sa darating na Huwebes. Unang-una, siguro magbigay tayo ng rito kung bakit kanselado. Unang-una, pwedeng palabas lang to. At pwedeng may plano sila dito. Kasi mahirap na kasi din magtiwala ngayon eh. Pag dyan sa Congress, sorry pero hindi naman lahat ng nasa Congress hindi ka tiwa-tiwala. Alam niyo naman kung sino naman tinutukoy namin. Pero isipin nyo maigi kung sakali mang kagustuhan nga or talagang tuluyan na ikansela yung hearing na yan at hindi na nga mag-hearing about dyan sa AJK na yan, malamang sa malamang may gagawin sila ditong propaganda na gusto nilang sisihin or parang sisisihin na naman nila dito ang mga Duterte. Sabihin nila mag-hearing tayo, gagastos tayo ng pera sa hearing tapos hindi dadalo si Duterte. Yan yung isang nakikita ko. Pangalawa naman na nakikita ko ba't kanselado, siguro baka nararamdaman na rin nila na handa parami ng parami yung nagagalit sa kanila. Pwedeng ganun pwedeng ganun kasi kahit naman sa nga pumuntang social media platform talagang mas minamahal pa ng taong bayan ng mga Duterte kaysa sa kanila. Kaya lang naman din nila yung ginagawa is para masira ang mga Duterte dahil malaking balakit ang mga Duterte sa mga tatakbo sa president sa 2028. Kaya ginagawa nila yan. So, tuloy natin. November 21, 2024. Sa isang pahayag at mensaheng ipinadala ni Congressman Barbers sa pahayagan ng Inquirer.net, kinumpirma nitong hindi matutuloy ang pagdinig ng Quadcom sa darating na Huwebes. Hindi man diretsahang sinabi kung ano ang rason, ngunit tila ilan sa mga netizen ang nagsabi na mapapahiya lang raw kasit ulit sila sa dating Pangulo, lalo't isang beses nga lang raw nilang nakita at nakaharap ang former president sa pagpupulong, pare-parehas pa silang napahiya sa harap ng publiko. Yun naman, yun isa pa yun. Baka nga napag-isip-isip nitong mga kongresista, pero alam ko hindi nila kalimbawa yung kagustuhan nila na i-stop ang hearing, tapos gusto nung pinaka-boss nila dyan. So sabihin na natin si Tamba, wala silang magagawa dyan. So baka mamaya nga siguro nare-realize nitong mga to na imbis na Duterte yung masira, tayo yung nasisira dito. Pwedeng ganun yung pwedeng ganun yung nangyayari. Na anak ng titing, ilang beses na nating kung ano-ano na yung pinaggagawa natin, kung sino-sinong witness na yung pinaghuhugot natin. Tapos parang tayo pa yung nasisira sa taong bayan. Lalo na ngayon, kailangan nila yung suporta ng taong bayan dahil mga tumatakbo tong mga to. Kailangan nila ng boto. Mahirap din minsan, baka sasabihin, baka may pangako kasi minsan dyan yung iba dyan na may pangako na, oy, suportahan mo ko. Ipapanalo kita sa eleksyon. Pwedeng ganun mangyari diyan, pwedeng isa sa mga pangako yan, oy, labanan mo ang mga Duterte tapos ipapanalo kita sa eleksyon.
hawak ko ang tutut. Pwedeng ganun mangyari kasi lahat naman ngayon halos kontrolado nila eh. So tuloy. Narito at panoorin ang buong pahayag ng former legal counsel at attorney na si Salvador Panelo kung saan ibinulgar ang tunay na dahilan kung bakit hindi nanalo ang Quad Committee kay former President Rodrigo Duterte na posibleng dahilan kung bakit kinansela na ng Quadcom ang November 21, 2024 House of Representatives hearing. Narito't panoorin ang full video. So, welcome back po mga kachismak. No? Siguro alam niyo, Presidente, akala nila masisindak sa contempt na putang inang contempt na yan. Alam niyo kung bakit kinasid? Napakadali. Nagawa sila ng script, mga kachismak. Tingnan niyo, sa susunod na hearing, may mga drama-drama dyan. Maniwala kayo, mga kachismak. Pwede rin yun. Sino to lalaki na to? Pwede rin mangyari yun. Totoo yung sinasabi nito. Na baka kinansela yan para makagawa na naman sila ng panibagong script. At may magkakaroon na naman ng teleserye dun sa hearing. Nung nakaraan, nagkaroon ng misa, baka ngayon, teleserye na makita natin. Ay, pwede rin mangyari yun ha. Tama itong sinasabi ni Kuya. Kaya ang Quadcom na yan, ewan ko ba kung ba't nabuo yung grupo na yan. Alam nyo mga katismax, yan talaga ay pinaghahandaan nila mabuti. Dahil akala nila, hindi sisiputin, ito ni Presidente Duterte, yung mga invitation nila, ngayon pinalagan, putang na, atras. Ngayon gagawa sila ng ng script para pagandaan yung mga tanong para kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Attorney, kailan po ang sunod na hearing? Yun na nga ang kinikwento ko. Ngayon, eto ngayon ang latest. Nagsalita yung isang, I forgot his name, a member of the committee. Sabi niya, hindi na ho namin iimbitahan si Presidente Duterte. Bakit? Kasi mukhang nasabi niya na ho ang lahat. Yun nga ang matagal ko na sinasabi kung bakit ngayon nyo lang nare-realize. Ito na yan. Nung ako ini-interview ng mga ibang stasyon ng radyo at television, sabi ko sa kanila, hindi nyo ba napapansin, wala pang sinabi si Presidente Duterte sa Senado at sa Kongreso, sa Quad Committee, na hindi niya na sinabi nung siya'y kandidato pa lang, mayor pa lang, presidente ng bansa. He kept on repeating the same story. Memorize ko na nga eh. Lahat pa ulit-ulit. Yung sinasabing umamin, kesyo may death squad, kesyo may pinatay siya, kesyo may hinulong siya sa aeroplano, kesyo nagturo siya sa Police Academy, kesyo ito ang tinuturo niya. Lahat ho yun eh, wala namang bago eh. Tama. Kaya napansin niyo ba, paulit-ulit ang mga tanong, paulit-ulit din ang sagot niya. Kaya kahapon lumalabas na ako kasi the same question. Same answer. Kaya kung ako ang Presidente Duterte na nakaupo doon, hindi na ako magpapaliwanag eh. Pag tinanong ako, sabi ko, that question I've already answered. Please research on my answer. Kaya siguro sabihin ko kay Presidente Duterte, siguro alam nyo kasi ganito yan eh. Hirap na rin din siguro itong mga congressman na to. Hirap na rin siguro itong mga Kupalo soldier ni Tamba. Ulitin nga, Kupalo soldier ni Tamba. Ulitan na natin yung crocodile kasi medyo gas-gas na eh. Ano na ngayon, medyo nag-level up na sila ng konti. Kupalo soldier. Siguro hirap na hirap yan kasi ang hirap kasi gawan ng script. Ang hirap gawan ng kasiraan ng isang tao na wala namang kasiraan. Wala namang makikitang ikakasira nila. Ang hirap ng ganun eh. No, halimbawa, sabihin na natin, maraming ang namatay na mga adik. So, ano naman? Di ba mas nakatulong pa nga sa Pilipinas 'yun? Di ba mas maganda nga ang kinahinatnan at maganda ang nangyari sa Pilipinas noon, naging safe tayo. Dahil yung mga namatay na yun, puro halangang bituka nun. Okay, alam nyo, napakaganda sana nitong Quadcom na to. Kung ang ginawa nila, no? Kung ginawa nila ay tanga din kasi ewan ko ba?
kung ito bibigyan ko sila ng tuturuan ko sila ng strategy. Ako pa yung magtuturo. Ang ganda sana ng nila eh. Hindi ako nagagandahan sa pagko-question nila about sa war on drugs ni PRRD. Pero kung ginawa nila sana, pati yung mga pinatay ng mga adik na yan, inimbestigahan nila. Ang daming nakatenga dyan na mga kaso, na mga hindi nabigyan ng hustisya, na mga ni-rape, mga pinatay ng mga adik na yan. Diba? Kung pati yun, sinasama nila sa hearing, kahit papano siguro, hindi sila mahahalata na naka-script. Hindi sila mahalata na utusan ni Tamba. Diba? Okay sana yung ganun eh. Napakaganda nung ganung strategy nila. Kaso wala eh. Hindi nila naisip yun eh. Ako lang nakaisip nun. Lahat naman siguro hirap na nga rin talaga siguro to. Siguro ganito yan. Malamang sa malamang, diba, may script na para sa anong petsa nito? November 21, 2024. Ito na yung gagawing plano. Kaso, naisip nila, baka mamaya dun sa script na yun, parang uulit na naman sila. Or parang medyo tagilid na naman sila. So, mas maganda pag paplanuhan pa nila ng gusto yan para mas bago naman. Kasi nga, sabi nga ng taong bayan, yung mga tinanong nyo, tinanong din sa Senate yan. So, nasagot na yan. At yung mga, nung nandun na sa hearing, sa Quadcom hearing, lahat ng mga tinanong dun, tinatanong din ng iba. At halos pa ulit-ulit lang, kaya talagang napagtawanan sila ng mga netizen dito. Sa ginawa nila, sa ginawa nila kay PRRD. At ayun nga, may napanood tayo na akala siguro talaga ng Quadcom na sa kakapatawag nila kay PRRD, hindi sila haharapin. Nagulat sila na haharapin at papatulan sila ni PRRD. Kaya nga nagulat yun eh. Kaya nga bigla siguro yung kay Trillanes nga, baka hindi nila alam yun. Baka hindi nila alam na pupunta, baka hindi talaga nakaset up na pupunta yun. Kasi nung pangapanahon na yun, nagdadala, nung una parang alam niyo yun, yung isipin nila na ay, hindi naman yan pupunta, puro lang tayo. Kasi ang plano lang talaga dyan is pagmukhaing masama si PRRD, ang mga Duterte sa mata ng maraming Pilipino. So hindi na nila kailangan ipatawag. Kasi yung mga yan, idol na idol ng mga si dating Pangulong Duterte. Iniidolo nila, kaya alam nila kung ano yung kakahinatnan nila dyan. So hindi nila akalain napapatulan sila. Kaya nga bigla nilang kinuha si Trillanes kahit papano may kahit puro kabaliwan ng pinagsasabi nun. Medyo may palag ng ganun lang naman, konting palag lang ng konti, ganun. Pang tatrash talk niya sa pang tatrash talk niya off cam. Sana naman kapag nagkaroon ng hearing ulit at may panibagong hearing at umatin etong si dating Pangulong Duterte, medyo iba-ibahin nyo naman. Medyo laliman nyo naman ng tanong na mahihirapan naman si PRRD. Kasi halos lahat ng tanong nyo, minani niya Gago! Oo, halos lahat ng nyo, minani lang ni PRRD. So, ngayon, kanselado Siguro may panibagong script tuloy. Tape na lang natin ng mga tanong sa'yo. Pag mayroong similar question, ipi-play na lang natin para hindi ka na mapapagod magsalita. This is my answer. Oo nga, tama naman yung sinasabi ni Atty. Salpanelo kasi halos nung lahat ng katanungan doon, yung paikot-ikot doon, iisa lang ang tanong. Oo, gusto lang nila talagang lahat naman yun sinagot ni PRRD. Kaya mas maganda, mag-record na nga lang si PRRD at kapag may nagtanong ulit, ito yung tanong ko, pe-play ko na lang. So sa madaling salita ay ang hearing na yan ay nagiging wala na talagang kwenta talaga. Promise lang. Hindi, alam nyo mga congressman, kayo ang nasisira. Hindi, ito totoo to, real talk to Alam nyo ba, akala nyo ba si PRRD ang nasisira? Akala nyo ba mga Duterte nasisira? Akala nyo ba si Marcos? Si Marcos matagal lang sira yun. Akala nyo ba
mas uugong ang pangalan nyo or may uugong ang pangalan nyo dahil ang daming galit sa inyo. Pero hindi umugong yung pangalan nyo dahil maraming natuwa sa inyo. Kayo yung nasisira dyan, hindi si Duterte. Oo, ginagawa nga kayong palaman. Para kayong tinapay na kayo yung pinakapalaman sa gitna. Samantalang yung pinaka-boss nyo nagtatago sa likod nyo. Ito nga, request nga ng netizen humarap. Dapat humarap din si Romualdez kay PRRD ng talagang kung hanggang saan ng talino at tapang niya. Kaya sa susunod na hearing sana humarap si Romualdez para siya na mismo yung magtanong kay dating Pangulong Duterte. So yung mga banateros, hanggang dito na lang yung video natin. Anong may kukomento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng hero abroad sa iba't ibang panig ng mundo at siyempre sa ating mahal na mga OFW at sa lahat ng sumusubaybay sa Banateros Brothers at dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.